Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ko sa aking ginagawang baklad, kaya yung kinuha kong 30 pieces na kahoy kahapon ay hinakot ko na sa dagat. Ang goal ko ngayong araw ay tapusin na yung hugis papuso dito sa aking baklad dahil kahapon kalahati pa lang yung nagawa ko. Ngayon ay ikatlong araw na sa aking paggagawa dito sa aking baklad, pero sa tingin ko hindi ko pa ito kayang tapusin. Dati kasi nung nabubuhay pa si Papa, kami ang yung magkatulong sa paggawa. Sa loob ng 3 araw ay natatapos na namin ito at sa ika-4 na araw ay naglalagay na kami ng lambat. Dahil dito sa napili na yung pagtayuan ng baklad ay batuhan, kaya may pagkakataon talaga na minsan sobrang hirap ibaon yung kahoy. Lalo na kapag yung binubutasan ko ay tumatama sa matigas na bato, kaya natatagalan talaga. Dahil nga nasanay na rin ako sa paggawa nito, kaya kahit na mahirap ay pinagsisikapan ko na matapos ito. Sobrang malaking tulong kasi ito sa amin dahil hindi na kami nahihirapan sa pang-ulam sa araw-araw at minsan nakakapagbenta pa kami. Habang gumagawa ko dito sa aking baklad, pumunta ang aking pamangkin at tinulungan niya ako. Siya yung naging taga-abot ng kahoy sa akin. Meron din ngang isang bata na pumunta dito sa amin, siya ay nagpapalipad ng saranggola at isama ko daw siya sa video. Dahil yung kanyang saranggola ay lumilipad na ng mataas at lagi din daw siyang nanonood sa akin. Nang natapos ko na yung hugis papuso dito sa aking baklad, ang sunod ko naman na ginawa ay yung tinatawag na padalagan. Ito ay isang linya lang na dire-diretso mula sa baklad hanggang dun sa gilid sa may buhangin. Isa ito sa mahalagang parte ng baklad dahil kapag wala ito, halos wala ring nahuhuli. Dito kasi bumabangga yung isda para dire-diretso na makapasok sa baklad. Pero ang nilalagay na lambat dito ay mababa lang kumpara dun sa bunuan dahil kailangan dun ay mataas dahil dun ay iipon ang isda. Kinulang pa rin ako ng kahoy na gagamitin dahil yung padalagan ay hindi umabot sa gilid. Pero sa tingin ko 1 hanggang 2 araw pa ito ay matatapos ko na.